First, we're gonna perform hand hygiene po. Today po, ma'am, my name is Malagas Dimagat. I'm your nurse for today po. May I know your name and date of birth? Jillian De Jesus po, March 5, 2007. Okay po, ngayon po, magpuproceed na po tayo sa examination po. First po, we're gonna inspect the skeleton and extremities for alignment po. Miss, pwede po ba kayong tumaya? Okay po, based naman po sa observation ko po, okay naman po, wala naman pong abnormal findings. And equal naman po. Then, naman po is, pwede po ba kayong lumakad? Pabalik po. Okay po. Wala naman, hindi naman po tumitikol and naglalakad naman po ng maayos yung patient and abnormal naman po is, and wala naman pong abnormal findings. Then, next naman po is palpate each temporomandibular joint po. Miss, pwede po ba? Mahawakan ko po yung jaw, no? And pwede po ba kayong mga side? Okay po. Next po is inspect the neck for symmetry and muscle for tone. Okay po, based po sa pag-inspect, pag-palpate po ng neck ng patient, wala naman pong abnormal findings and may ramdaman po ba kayong pain? Wala naman po. Okay po, that's good naman po. And next naman po is assess the neck for range of motion. Miss, tayo po kayo. And sundan niyo lang po ako. Okay, sige po. Right side. Down. And okay po. Down po. Sa pag-observe naman po sa patient, nakakasunod naman po siya sa range of motion po. And wala naman po ba kayo na-feel na any pain po? Wala naman po. Okay po. Next naman na po is assess the neck for muscle strength po. Ngayon po is, hahawakan ko po yung forehead nyo and i-resist mo po siya. And yung face mo naman. Okay po. Based po sa pag-observe ko po, nakakasunod naman po yung patient and wala naman po ba kayong na-feel na pain? Wala naman po. Okay po. Next naman po is inspect the shoulder and cervical thoracic. Miss, tayo po kayo. Okay po, likod po kayo. Base po sa pag-observe po, patay naman po yung shoulder ng patient and wala naman po siyang any sign of kyphosis po. Next naman po is assess the range of thoracic and lumbar. Miss, sundan niyo lang po ako. Okay, then side po. Okay po, wala naman, may naramdaman po ba kayong any pain po? Wala naman po. Okay po, next po is palpates the posterior neck and spinal. Okay po. Okay po. Wala naman po ba kayong na-pain na-feel na pain po? Wala naman po. Okay po, that's good po. Next naman po is itataps po natin yung spinal processes for pain po. Tatap po natin. Sabihin niyo lang po kung may masakit. May na-feel po ba kayong any pain po? Wala po. Okay po, that's good. Next naman po is inspect the shoulder and shoulder girdle for equality. So, based po sa pag-observe ko po sa shoulder ng patient, wala naman pong any sign of scoliosis po, yung scoliosis po, and wala naman nga pong abnormality findings.
And next naman po is palpate the shoulder and upper arm for firmness. Okay po. Wala naman po ba kayong naramdaman na pain? Wala naman po. Okay po, that's good. And next po, miss, opo na po kayo. Next naman po is, itetest na po natin yung trapezius muscle for strength po ninyo. Labanan nyo po. Okay. May na-feel po ba kayong pain? Wala po. Okay po. Then, next naman po is, i-assess na po natin ang shoulder nyo for range of motion. Okay po. Tayo muna po kayo. Sige. Then, gagahin nyo lang po ako. And, next naman po, miss, pwede po po kayong tumayo. Ngayon naman po is, i-assess na po natin shoulder nyo for range of motion po. Gayahin nyo lang po ako. Dito po. And next naman po is, i-assess naman po natin yung rotator cuff for damage po. Sige po, gayahin nyo lang po ako. Okay. And next naman po, sa kabila. Sige po, okay lang po. Okay. Wala naman po ba kayo naramdaman na pain? Wala naman po. Okay po, that's good. And, next naman po is assess the arm for muscle tone. Then, next naman po is i-assess po natin yung arms nyo for muscle strength. Ano po, i-relax nyo lang po. Next po. Okay po, may naramdaman po ba kayong pain? Wala naman po. Okay po, next naman po. Okay po, next naman po is i-assess po natin yung arms nyo for muscle strength. Sige po, itaas nyo po yung arms nyo, then labanan nyo po. Okay, yung next naman po. Okay po. And yung hand naman po. Wala. Okay po. Wala naman po ba kayong naramdaman na anything? Wala naman po. Okay. Nasusuntin niyo na... Okay po. Next po is, miss tayo po tayo. Okay. I-inspect ko lang po yung hips nyo for symmetry po. Okay po. Miss, pwede na po ba kayong humiga? Based naman po sa observation po, naka-align naman po yung hips niya, and yung buttocks niya po hindi naman po malaki yung right and left na, and equal naman po. And next po is papalpate po natin yung hips po nyo for stability and pain. Miss po, pwede po ba kayong mag-side? Ipapalpate ko lang po yung hips nyo. Sabihin niyo lang po if may nararamdaman po kayo. Sa kabila po. Okay po, miss, okay na po. Next po, i-assess naman po natin yung hips nyo and knees for range of motion. Sige po. Taas nyo lang po. Wala naman po ba kayong nararamdaman na pain? Wala naman po. Okay po yung kabila. Okay po. Then, next naman po is i-assess po natin yung legs nyo for muscle tone. Okay. Po. Next po. Wala naman po ako naririnig na any cracklings, and wala naman pong tunog, and may naramdaman po ba kayo na pain? Wala po.
Okay po. Next naman po is i-assess na po natin yung legs nyo for muscle strength. Okay. Sige, ipa-pressure, magbibigay po ng pressure tapos alayin nyo. Ito yung next po. Okay. Next naman po is inspect po natin yung knees for symmetry and alignment. Yung knees niya po is naka-align naman po is and wala naman pong abnormal findings na nakita sa knees ng patients. And next naman po is ipapalpate na po natin yung knees niya for contour. So is ipapalpate na po natin yung knees niya for contour. Okay po, base naman po sa pagpalpate po sa patient, wala naman po akong nakitang mga nakapang mga bukol. Wala po ba kayong naramdaman na pain? Wala po. Okay po, next na po is i-assess na po natin yung knee niya for occlusion po. Assuming na lang po na may water po tayo. Okay po. Yun po. Next na po is assess the knee for range of motion. Sige po. Mabibiglain ko na po. Wala naman po ba kayo nararamdaman na sakit? Wala po. Sige, akas mo na dyan. Okay po. Next naman po is i-inspect po natin yung ankles and feet for contour, number of toes, alignment, and deformity. So, pantay naman po yung mga sa ankles ng patient. And wala naman pong pantay-pantay naman po and wala naman pong mga lesion sa paa niya. And next po is ipapalpate na po natin yung ankle and feet niya for contour. Okay po. Wala naman po ba kayo naramdaman ng sakit? Wala po. Okay po. Next na po is i-assess po natin yung ankle and feet niyo for range of motion. Next po is dorsiflexion and plantar flexion. Okay, yung next po. Okay. Next naman po is inversion and reversion. Okay, next po. And next naman po is abduction and adduction. Okay. Ito po, yung kabila. Next, last po is flexion and extension of the toes. Okay po. And lastly po is i-assess po natin yung ankle and foot niya for muscle force strength po. Labanan nyo po. Okay. Wala naman po ba kayong naramdaman ng sakit? Wala po. Okay po. So, doon na po tayo magtatapos. And wala naman po, based po sa ginawang examination po natin sa patient, wala naman po abnormalities and healthy naman po ang patient. Thank you po.